One, two, three. Oh, Yan, thank you po. talaga naman, no? Well, magandang gabi. Salamat sa mga sharing. At unti-unti ay nakikita natin yung kahalagahan ng pag-aaral sa buhay ng Panginoon. Meron pala siyang modelo sa lahat ng bagay. Isang bagay lang na napansin ko na ilang beses din na sinasabi yung dalawang bahagi o dalawang talata tungkol sa Great Commission. Dalawang bahagi pero tatlong talata po ang nakikita ko sa Biblia. Ito ay maganda at maaaring magandang mensahe ito lalo na sa mga pastor. Alam ko naman na kailangan natin ito at kaya naman tayo nandito ay dahil gusto natin na makakuha rin ng mga mensahe para sa ating mga kapatiran. So ibibigay ko po sa inyo yung mga tatlong talata tungkol sa Great Commission. Una ay tinawag itong Great Commission sapagkat malaki. Malaki ang scope, malaki ang pananagutan. Yan ang paniniwala ko tungkol sa Great Commission. Hindi naman ang Panginoon ang nagsabi niyan eh. Ang tao na ang nagbigay ng pamagat na Great Commission at yan ay great. It is because of the scope. Malawak. It's no longer Israel. It's about the nation. It's about all creations. Yan ang nasa bibig ng Panginoon nang sinasabi niya ang mga bagay nito. So ibigay ko po sa inyo yung mga talatang ito at unang-una dyan, tingnan nyo arrangement, mga kapatid. Hindi ko alam kung sinadya ito o kaya ay meron itong kaugnayan, pero naniniwala ako na minsan ganito ang Biblia na kapag tayo ay hindi maging maingat, ay baka unahin natin dahil nandun sa una at ihuli natin dahil nandun sa huli. Hindi po ganoon ang Biblia. Ang banal na kasulatan ay nandoon ang pagkilos ng banal na espiritu na hindi mo akalain na ang kasagutan ng bawat katanungan natin ay minsan ay matutuklasan doon sa dulo. So huwag tayong magmadali na akala natin ay ito na yung tama, nag-interpret na tayo sa sarili natin. Hindi po ganoon. Kaya dito sa ating ginagawa, ipinapakita ko po sa inyo yung parang buhay talaga ng Panginoon. Di tayo nag-iimbento. At sasabihin ko na po sa inyo, una-una ay yung Acts 1:8. Tingnan nyo ito yung halos naman pareho yung panahon ng sabihin nito ng Panginoon. Iba-iba nga lang ang pananaw ng mga sumulat na alimbawa itong si Lucas sa Acts 1:8 ay sabi niya, "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world." I think yan yung pinakauna. Katulad ng ating napag-aralan na ang Panginoon na hindi nangaral hanggat hindi dumating sa Kanya ang banal na Espiritu. Likewise, ganyan din ang sinasabi ng Panginoon sa mga alagad dito at sila ay binabalaan na huwag munang umalis sa Jerusalem hanggat hindi dumarating ang banal na Espiritu. Because that is the only time na yung kapangyarihan ay dumating sa kanila at magagawa nila ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, imagine ninyo ang mga alagad, they have all the time with the Lord Jesus Christ for 3.5 years na kasakasama ang Panginoon, narinig na nila lahat ng mga sinasabi marahil at nakita nila ang kanyang mga ginagawa. They experience it themselves pero wala pa rin, hindi pa rin pwede. After His resurrection, lalo na, mga kapatid, excited ang mga alagad. Dito yung Acts 1:8, ano? Excited sila pero pinipigilan pa rin sila ng Panginoon dahil hindi pwede. Yan ang sinabi ng Zechariah 4:6, "Not by might nor by power but by the Holy Spirit." And now, binabanggit yung power. "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the world." So, napakahalaga at ito yung tandaan natin mga kapatid. There are a lot of people na ang ministry talaga ay wala na. Basta kung ano lang ang gusto nila. Mamaya i-share ko sa inyo na napakahalaga ng ating ginagawa na tinutuklas talaga natin from the Bible. Hindi tayo nagre-resolve doon din sa ginagawa ng marami. Yung church history nila is outside the Bible. Delikado yun. Ang daming
sinasabi ng Biblia tungkol sa iglesia, meron tayo niyan every Friday. Pero dito nakafocus talaga tayo sa Biblia dahil alam natin na very dangerous ang pag lumabas ka pa rito sa ibinigay na pamantayan ng Diyos. Ang pangalawa na talata tungkol sa Great Commission ay Mark 16:15 na sinabi ng Panginoon sa mga alagad, go and preach the gospel into every creature. Yan ang pangalawa na nakikita ko. Bagamat pareho naman yan na wala pa sa kanila ang banal na espiritu, pero mahalaga na napaalalahanan na sila about the importance of the Holy Spirit in them, hindi with them ha, kasi with them is they have that in the old covenant. They have the Holy Spirit with them, pero ang Panginoon ay sinabi niya, He is with you but will be in you. Will be in you. Hindi na pwede yung with you sa new covenant, kailangan ay nasa ilalim na, nasa loob na, because we are the temple of the Holy Spirit. Yan ang kaibahan ng ating kapanahunan. And so, again, ang scope ng kanilang trabaho ay into every creature. Preach the gospel into every creature. And pangatlo ay yung sa Matthew. Nakita nyo na pabalik ka, no? At sabi ng Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. So it's no longer about evangelism. It's already about discipleship, forming them into the likeness of the Lord Jesus Christ. Yan ang discipleship. Papunta tayo dyan, meron tayong dalawang video rito na parang introductory lang yan mga kapatid, because overview lang yan, paano tayo gumawa ng alagad na iminodelo ng Panginoon Kristo. Maganda po yan, pagka pinanood po ninyo, pwede kayong magpauna kung lumalabas sa inyong mga video na pinapanood. Pero ipinapakita ko sa inyo, ang discipleship ay napakalawak at katulad ng sinabi ng isa sa inyo kanina, na mahigit 1 taon yan na pinag-aaralan, because it talks about, malinaw naman yung sinabi ng Panginoon, teach them to obey all that I have commanded you. As in the kingdom, ay yan ang law ni Christ. As in the new covenant, ay yan ang provision ng new covenant. So napakahalaga ng ginagawa natin. By the way mga kapatid, baka meron pa sa inyo wala doon sa 70 commands, so hindi pa dumadaan doon. Mga kapatid, anong ginagawa nyo? Are you making your own curriculum? Curriculum yan ng Great Commission. Teaching them to obey all that I have commanded you. Pag tinignan nyo ang Old Covenant, paglabas nila sa Egypt, tumawid sila sa dagat na pula, and then God gave them the law. Sa chapter 20 na yan ng Exodus, ibinigay na sa kanila ang law. Nung tayo naman ay na born again, ay makikita nyo na kailangan ay matutunan natin ang mga batas ng kaharian ng Diyos. So ganyan po mga kapatid yung ating ginagawa rito. Nasa process tayo na kung titingnan ninyo yung ating ginagawa, wala tayong itinatapon talaga sa mga sinasabi ng Biblia. Hindi tayo lumilihis. Kanina ay sabi ko sa video na we are not using the term soul winning. Alam ko na meron talaga sa Old Testament na sinabi, and he who wins soul is wise. I think sa Proverbs 11:30. So alam niyo sa Old Covenant yun, sa Old Testament yun, na ibig sabihin ay ginamit ng Biblia ang term na he who wins soul is wise. So nandoon yun. Pero that is an Old Covenant, Old Testament, na kung titingnan nyo, para sa Israel yan. And they were failure about that. Meron bang nakapag-soul win sa mga Israelita, sa mga Hentil? I don't know mga kapatid. It is still the work of God. Kung meron mang mga Hentil na naligtas sa kanilang mga kasalanan sa Old Covenant, it is God who works. Pero ang point ko diyan ay yung termino na he who wins soul is wise, ay actually the Israelites, hindi sila nakapagliwanag themselves. And so they were failure
So, pagdating ng New Covenant, ay kaya ko sinabi na hindi natin ginagamit yung term na soul winning dahil hindi naman talaga tayo ang nagso-soul win, kundi nag-evangelism lang tayo. Nabanggit ko rin na kanina ay sabi ko na yung ating mga ginagawa ay hindi talaga dapat mai-credit sa atin. Kaya ang dami rin ay ipinagyayabang kapag nakapag-soul win. Pag walang naso-soul win, na-frustrate. Kasi inaangkin natin yung trabaho eh. Tingnan nyo mga kapatid, if you believe that soul winning is only of the work of the Holy Spirit, then it's not about you. Ang trabaho mo lang diyan ay mangaral ng mabuting balita na tamang ebanghelyo, because that is the sword of the Holy Spirit. That is the power of God unto salvation for the Jews and then to the Gentiles, sabi ng Romans 1:16. So you cannot be frustrated when you cannot bring any person. Mga kapatid, tayo kaya yung iba ay talagang gumagawa ng easy gospel ay dahil nga gusto nila na maakay kaagad sa kanilang iglesia ang tao. It is God who added to the church. Kahit madala mo pa yan sa iyong simbahan, yan na lang ang ginagawa ng marami ngayon, paramihan ng member, pero yan ba talaga ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? And so mamaya makikita mo, pag wala yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, maganit na i-disciple yan. Wala yung appetite sa salita ng Diyos. Yan lagi ang sinasabi ko tungkol sa mga hindi talaga naboborn again ng tama. At mananagot tayo when we use the other gospel. Sabi ng Galatians 1:8. So, nagiging aware tayo sa lahat ng ito, mga kapatid. At yan ang isang maganda. Malala ko yung nagpunta ako sa isang lugar. Ayokong banggitin yung lugar dahil ako'y magse-seminar ng whole day. I was invited. And nung kausap ko yung tao, ay sabi niya sa akin, siguro napapansin niya that every time na magsasalita ako ay kailangan i-prove ko sa kanya sa Biblia. And sabi niya, Pastor, hindi ba ito puro tungkol sa doctrine ang sinasabi mo? Hindi ba ito ay magiging head knowledge? That's my first time na narinig ko na ang doctrine ay head knowledge. Sabi ko, sister, ang knowledge ay napakahalaga. Unang-una sa Jeremiah 3:15, ang tunay na mga pastor ay mga magbibigay ng kaalaman at kaunawaan sa mga tao sa salita ng Diyos. I will give you shepherds that will lead you into knowledge and understanding. Ang pangako ng Diyos sa mga Israelita na naniniwala ko na natupad sa New Covenant. And so, yung mga equiper sa Ephesians 4:11 ay yun yung mga equip talaga sila sa salita ng Diyos. Malala ko yung sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11:6. Sabi ni Pablo na, I may not be a good speaker, but I make things clear. Mga kapatid, marami sa atin ay natatakot sa the way na magsalita tayo. Huwag niyong katakutan yan. Iba-iba tayo ng gift pagdating diyan. Ang katakutan natin ay yung mali-mali ang ating alam. Yan ang sabi ni Pablo, I may not be a good speaker, but I make things clear to you. Linawin natin sa mga tao yung ating mga pinipresent na mga salita ng Diyos. Tungkol doon sa sabi ko sa kanya, napakahalaga ng doctrine. Everything that you teach is a doctrine. Pag tinignan mo yung word na doctrine from the King James Version, number 1, that is 55 times na binanggit sa King James. At ang mga ibig sabihin niyan ay teaching. Ang ibig sabihin ay ng doctrine, teaching. Ikaw, nagsasalita ka ng salita ng Diyos, pagkatapos hindi ka nagtuturo. No, you are imparting the Word of God. You are indoctrinating people. Kaya lang sa atin kasi ang dating ng doctrine ay masama. Pero alam niyo ba na sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:16, watch your life and your doctrine closely. Ano yung ibig sabihin niyan? Ang nakikita ko diyan, mga kapatid, maganda na ikaw ay may tamang doktrina kung maisasabuhay mo. Pangalawa,
hindi ka makakapamuhay ng tama kung mali ang doktrina mo. Babaguhin ng kaalaman ng doktrina ang kaisipan ng tao, kaya magiging baluktot yan, pagbaluktot din ang doktrina mo. Yan ang kahalagahan ng right doctrine. At alam natin dito sa TBTI, ang tinuturo ko sa inyo ay tinatawag kong Apostles' Doctrine. Sila yung mga tinuruan ng Panginoon at sila yung unang-una na tumanggap ng banal na espiritu, meaning na-clear na sila. Malala nyo yung sinabi ko sa inyo na Jesus is a teacher. Inaangkin niya yon na if I am your Lord and teacher, meaning inaangkin ni Christ na siya ay guro. Pero nung nangako siya tungkol sa Holy Spirit, ay sinabi niya na He will teach you and remind you about everything. Inaamin ng Panginoon na hindi pa niya na ibibigay ang lahat sa mga alagad. With that 3.5 years, sabihin na natin ay unless na meron pa silang Holy Spirit ay hindi pa na ibibigay ng Panginoon. So, yan ang halaga niyan. And I have an example for that. Si Apollos ay ganun po siya, talagang well-versed siya pagdating sa salita ng Diyos, pero meron siyang namimiss, and that is the Holy Spirit na alam ko tinuruan naman siya ni mag-asawa na si Priscilla at Aquila para maging klaro ang lahat. And that is how we are doing dito sa grupo natin, mga kapatid. Sabihin ko lang ito para sa mga makapakinig na hindi tayo, hanggat maaari, hindi tayo lalabas talaga sa sinasabi ng Biblia. So, the word is flawless, sabi ng Biblia. Tingnan niyo yung salitang flawless sa NIV. Ang gaganda ng sinabi na ito. Makinig kayo dahil ito ay para pagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil yun lang naman ang ginagawa ng diablo eh. Alisin tayo sa salita ng Diyos, bibigyan tayo ng parang mas maganda na katulad ng ginawa niya sa ating mga magulang. Pero huwag tayong magtiwala. Ganito ang sabi ng 2 Samuel 21:31. As for God, His ways is perfect. His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. The Lord's word is flawless. Meaning, hindi yan magkakalaban-laban. Hindi yan magkakakontra-kontra. Meron yang harmony. Meron yang talagang synchronism. Ang ganda ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, pag nagsasalita ako sa inyo, kahit saan mo dalhin yung sinasabi ko, hindi ako natatakot kasi alam ko na yun ay merong depensa, merong suporta. At siyempre, ay katulad ng ating napag-aralan sa nakaraan na alam natin yung dispensational, alam natin yung kailan ina-apply yung mga bagay na ito, yun ang ginagawa natin. Sabi pa ng Psalm 12:6, and the word of the Lord are flawless, like silver purified, a crucible like gold refined 7 times. Hindi ko alam kung ano yan, pero mga kapatid, ang gusto ko lang ipakita sa inyo is the word of the Lord is flawless. Sabi ko nga lagi, ang tao kasi ayaw niyang pag-aralan ng maayos, pagkatapos tamad sa salita ng Diyos, pagkatapos ay gusto niyang bigyan ng interpretation na galing sa kanya, galing sa iba na hindi siya nagiging maingat. Mga kapatid, ang ating protection sa ating mga ginagawang pag-aaral ay yung personal na buhay natin. Kailangan makitaan tayo ng Diyos na gusto talaga natin ng totoong katotohanan. We are desperate of the truth. Pag hindi yan nakikita ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, magiging parang secondary lang yung iyong kaalaman. Makakapakinig ka sa iba, pero yung bubuksan ng Diyos ang iyong sariling kaisipan para ma-encourage ka. That's the good thing about God is revealing things to you personally. Mag-iiba talaga ang iyong damdamin sa Diyos. Masaya ka sa iyong ginagawa. Mapapatalon ka para kang nanalo ng... Sabagay, di tayo tumatayo ng mga sugalan ngayon. Another verse sa Psalm 18:30. As for God, His ways is perfect. The Lord's word is flawless. Kinote lang ito mula doon sa sinabi ni Samuel.
Proverbs 30 verse 5, every word of God is flawless. He is shield to those who take refuge in Him. We are taking refuge in the Word of God. Hindi tayo lumalabas dito. Christology, nandiyan tayo, doon tayo sa commands ni Christ. Ecclesiology natin, hindi tayo kumukuha ng church fathers na pinag-aaralan ng marami, history of the church. Nandiyan ang history ng church sa Biblia. So, alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat din ako sa mga katulad ninyo dahil pag hindi naman nakikinig ang tao, sinong mag-i-encourage sa akin para mag-aral? Wala, madi-discourage din ako. Saan ko gagamitin yan? So likewise, hindi lamang kayo ang natututo. Ako man ay natututo rin talaga dito sa ating mga ginagawa. Maraming salamat sa buhay ninyo.